Hello mga bestie. So, ngayon, ang question natin, ano yung mga bagay na parating sa'yo ngayong linggo? So, this is a collective reading, no? So, take what resonate and pwede nyung hinto tong video na to para makapili kayo ng mga file, no? So, this is file 1, file 2, and file 3. So, i-sense nyo or i-get nyo yung energy kung ano yung feeling nyo na para sa inyo. Sa mga pumili ng file 1, this is a reading para sa inyo, no? Ano yung mga bagay na parating sa inyo ngayong linggo? So, we have a Queen of Cups and also we have a Four of Swords and also we have the 8 or let's talk about strength, no? So, ngayon, we have the Queen of Cups. Sabi nga lagi sa Queen of Cups, no? Be open to receive the healing and nurturing you need, no? So, may mga bagay kasi na it's talk about emotions when it comes to cups, no? Mga bagay na pwede nyong maramdaman or pwedeng nasisense natin dito na ngayong linggo, makaramdam ka daw or mataas yung emotions mo na pwede mong makuha sa mga nakasurround sa'yo. No, it depends on the emotions, kung ano yung masaselect mo. And actually, sabi nga dito, no, it's talk about imagine. So, maybe you have a lot of think, no, o marami kayong iniisip ngayon na kung saan nagbibigay sa'yo ng stress, no. Actually, sabi nga dito, no, ang energy ni Queen of Cups, ito yung mga bagay na parang it's talk about na makaka-receive ka lang ng mga spiritual lessons or something. You need to seek balancement when it comes to your emotions or sa mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon. Halimbawa, nakakaramdam ka ng mga bagay na gusto ka about grief, sadness, or mga broken sequence, no? Lagi mong iisipin na we have a purpose, no? Kung bakit natin yan nararamdaman. Or maybe this week or ngayong linggo, pwedeng it's a kind of fulfillment ang maramdaman mo or yung mga bagay na is talk about your manifestation, no? Pwede mo siyang ma-manifest, no? Kung saan may mga bagay na we have ending, no? For example, kung nasa sitwasyon ka na very stressed ka, it may possible din na matapos na yung stress na yon, no? Or mag-came out ka sa positive results, no? Kung makikita mo din, we have a compassionate. You need to be compassionate sa mga bagay na ginagawa mo, no? You need to focus naman sa sa mga bagay na pwedeng magbigay sa iyo or magpa-uplift sa iyo pagdating sa sarili mo, no? Mag-focus ka rin sa strength card, no? And sinasabi rin dito na embodied, no? Ano ba pa sinabi nating embodied? No, for example, such as a swords. Ang swords kasi, that's our problem, no, na we need to fix, no. Lagi nating isipin na ang problema ay kadikit na sa atin, no. Kung makikita mo din, we have the Four of Swords. Ano ba yung Four of Swords? Parang dito sinasabi ni Universe na you need to rest, no? Or may mga bagay na kailangan mo ring magpahinga pagdating sa mga bagay na talk about sa mga iniisip mo or sa mga bagay na ginagawa mo, no? And actually, sinasabi rin dito, this week, it's talk about restoration. Kung ano yung mga bagay na pwedeng mong maiayos, no? Mga problema na pwede mong iayos or dapat mong maayos, no? And sinasabi rin dito, this week's or ngayong linggo, it's talk about recharging pala, no? You need to recharge. Kailangan mo palang magpahinga. Kasi, totoo naman yun, no? Kapag magulo kasi ang isip natin, medyo negative yung mga pumapasok, no? Sa isip natin. And we need to self-regulate pagdating sa mga bagay na naiisip natin para hindi rin siya makapagbigay ng negative sa sarili natin.
And sinasabi rin dito na reflections. You need to identify kung ano yung nagkukos ng mga emotions or nagpapataas ng feelings mo, no? And sinasabi rin dito na let's talk about abundance. Ang abundance for me is talk about the opportunity na na parating sa'yo na kung saan uh, because of the cups, it's talk about fulfillment nga, and we have ending a cycle you need to break through, no, na kasi nga sabi nga nila maybe after mo sa mga ganyang situation, merong bagay pala na mas magandang parating sa'yo. No, sinasabi rin dito in the strength card, actually ang strength card, no, positive for me kasi it's talk about our assurances, no, kapag may mga bagay na hinihintay ka, we have assurance na pwedeng makuha mo yon or malagpasan mo yon. Ang sinasabi dito, no, you don't know your own strength until it's tested. Maybe kasi ngayon, as of now, kaya mo nararanasan ng mga bagay na yan kasi binibigyan ka ng spiritual lesson ni universe or something, pinapatatal ni universe yung ikaw when it comes to yourself, no? And sinasabi rin dito na we have you need to boost your confidence. Sabi ko nga, no, kailangan mo lakasan yung loob mo para ma-out lagpasan mo tong mga bagay na nararanasan mo, yung swords, yung cups na nare-receive mo ngayon. And actually sinasabi dito we have encouragement, no? So, pagdating naman sa strength card, when it comes to sa connections, mas lumalakas yung connections natin when it comes sa mga tao nakasurround sa atin, no? Maybe nakaka-receive ka ng problema, maybe nakakaramdam ka ng problema, pero yung bagay na yon is malaki pala yung tulong nun para maging malakas tayo, or maybe yung connections natin sa mga taong nakakasama natin. And sinasabi rin ni universe dito, no, you wouldn't plant a seed and dig it up every few minutes to see if it has grown. So, why do you keep questioning yourself, no? Bakit mo nga naman daw kini-question yung mga bagay pagdating sa sarili mo, sa mga bagay na nararanasan mo? Kasi lahat ng mga bagay daw na yan, may purpose yan at may mga kaakibat yan na positive pagdating sa'yo. And sabi nga dito, no, your hard work and your decisions, you don't need to question yung mga bagay na ginagawa mo, and actually yung mga decisions, no, kasi nga sabi nga nila, no, once na mag-decide ka, dapat wala ka dapat pinagsisisihan or sense of regret, kasi sabi nga nila once that you need to be careful when it comes to your decision. And actually, sinasabi dito, have patience. So, dapat matuto tayong maghintay kung ano yung mga bagay na dapat na parating sa atin. And actually, stop overthinking and keep watering your seed. So, sabi nga dito, no, wag kang masyadong mag-overthink, no, or wag mong masyadong pangunahan yung mga bagay na parating sa'yo or mga bagay na nasa isip mo, no, unless kapag lumugar ka na dun sa sitwasyon, no, kasi the more kasi nag-overthink ka, the more na nagiging negative talaga yung nagiging resulta. And sabi nga sa Four of Swords, you need to take rest, no, kasi once kasi makapag-take rest ka, magiging fix lahat, magiging nasa ayon, no, magiging nasa linya yung mga bagay na nasa isip mo. And sabi nga dito, mag-focus ka kung nasaan yung growth mo, no, mag-focus ka sa sarili mo. And ayun, sabi nga nila, pinaka lesson dito, kung ano yung mga bagay na tinanim mo, yun yung mga bagay na aanihin mo. For example, kung ano yung mga bagay na ginawa mo
kung ano yung mga bagay na decision na ginawa mo, actions na ginawa mo, lahat ng resulta nun, lahat ng mga bagay na yon, negative man or positive, is naka-base doon. Okay? So, I think it's a kind of, again, ang mga bagay na pwedeng ma-receive mo is talk about your growth, is a sense of fulfillment, breakthrough, ang marireceive mo ngayong linggo. So, it's talk about abundance, opportunity, kung ano yung mga bagay na minamanifest mo, pwedeng makuha mo. So, I think file 1, ito na, hanggang dito na lang yung readings natin, no? By the way, ang mga zodiac sign pala dito is air sign, mga air sign, pero mas nakafocus kay Libra because of the judgment nga, no? So, yung judgment na yon based doon sa actions or decision na ginawa mo. So, that's why we have Libra. And actually, we have a fire sign, mga fire sign. So, ang nakafocus lang dito is si Leo. Kasi nga, it's talk about strength and it's talk about leadership. So, that's all file 1. So, thank you. Okay. Sa mga file 2, ito yung readings na para sa inyo. So, ano yung mga bagay na parating sa inyo ngayong linggo? No, actually, nakakuha ka ng Page of Swords and Reverse, and also the Lovers alignment, and also the Two of Swords. No, isa-isayin natin. No, so we have a Page of Swords and Reverse. No, sinasabi nga dyan, sa Page of Swords, take your time to think before you act. So, may mga bagay kasi na you need to take your time muna bago ka bago mo gawin yung isang bagay. And sinasabi nga dito, no, it's talk about careless. So, may mga bagay kasi daw ngayon na parating sa'yo na pwedeng very indecisive yung gagawin mo. Na pwedeng mag-cause siya ng trouble or carelessness pagdating sa'yo. Or pwede rin pagdating sa connection when it comes to your lovers. Kasi we have a center is the lovers, no? And also, we have defensive. Bakit may mga bagay na defensive? Kasi nga, that is based on your actions, no? Kung ano yung, or actions na nare-receive mo pwede sa ibang tao, or ikaw mismo ang nakakapagbigay ng defense, no, para sa ibang tao. And actually, it's talk about ideas without action. So, may mga bagay kasi dito, file 2, no, na may mga bagay na kung ano yung mga nasa isip mo, wag mo siyang masyado i-ignore. Kasi may mga bagay kasi dito na let's talk about our instinct, no? And ayan, no, so may mga bagay kasi na hindi dapat natin siya ini-ignore, no, kasi nga our instinct kasi minsan nagmamatter, no. And also we have a gossiping. Ano ba yung gossip? It may possible ngayong linggo, no, na mapag-usapan ka or pinag-uusapan ka or lulugar ka kung saan sa table, ikaw yung pinag-uusapan ng halos nakakarami or because of the carelessness nga or pagiging indecisive mo, pwede siyang mag-lead to gossiping, no, or isang group discussion na ikaw yung pinag-uusapan. And also we have the lovers, no. I think the combinations of the lovers and the Page of Swords is napaka-relevant siya. Kung may jowa ka, kung may asawa ka, no, pwedeng when it comes to your connections, may nangingialam, no, or it may possible pinapakialaman kung anong merong relationship meron kayo ng person mo, no. And yung tong gossip na to, pwedeng ito lang din naman yung mga taong na-encounter nyo everyday, no, or nakakasama nyo na palagi. And sabi nga sa The Lovers, alignment kasi siya. Kung nasa situation kayo na meron kayong mga partner, actually okay naman ang connections because of the lovers. Kaso nga lang, we have a Page of Swords. So,
Ano ba ang The Lovers? Let's talk about inspiration and motivation, no? So, kung pumunta ka dito, wala kang The Lovers, wala kang jowa, it may possible na you are in love or pwedeng papasok ka sa The Lovers, no? And sinasabi dito, we have love. So, pag may love kasi, we have commitment, no? And actually, we have choices na kung saan, kung may mga bagay nga nangingialam or gossip nga, mapapag-usapan nyo kung ano yung mga dapat gawin. No? Kailangan talaga siya because naka-reverse kasi si Page of Swords and that is a negative. Or maybe nakakaramdam kung may jowa ka, nakakaramdam ka na parang inactions yung person mo or less yung effort ngayon ng person mo. And actually, you need to, kapag merong swords, kailangan dapat ay pinag-uusapan siya ahead of the time, no? Kasi kapag in-ignore nga natin yung situation na may problema, tapos with your person, it may possible mag-lead siya to negative na magkakaroon ng separation, no? Or kailangan yung maging unity, kailangan ng unity actually kasi nakikita ko dito hindi lang isang person ng energy kundi dalawa, no? Or relationship itong cards na to. And actually, we have the Two of Swords. What is the Two of Swords and Reverse? Sabi nga, no, listen to your inner voice when making choices. Kailangan pakinggan mo kung ano yung mga bagay na gusto mo talaga. Kasi, minsan kasi, kapag hindi mo pinili kasi yung bagay na gusto mo, mas nare-redirect tayo sa totoosan lang. And we have a bad choices. Kailangan siya pag-isipan talaga kasi nga we have a bad choices or possible hindi mo siya pag-iisipan ng maayos, mag-lead siya to bad choices. And actually, we have actions. As much as possible, kailangan talaga ng action kasi nga we have connections, we have relationship na kung saan parang paunti siya nasisira. No? Pero kapag pumunta ka dito na you are single, it may possible na you are in love. Pero, naguguluhan ka, parang ganon, kung ano yung dapat mong gawin, no? Ayun yung nakita ko. And actually, we have disloyalty or baka nakakaramdam ka ng disloyalty, no? Sa mga iba, na kung saan nami-misrepresentation ka. Kaya nagkakaroon ng gossip because kadalasan maraming tao nami-misinterpret tayo, no? Or nadja-judge kagad tayo, binibigyan kagad tayo ng criticism na hindi chine-check kung ano ba talaga yung mga bagay na totoong nangyayari. So, kung makikita mo dito, ang gossip na to, maybe kung nagkakaroon ka ng problema ni person mo, maybe ayaw sa'yo ng family, ayaw sa'yo ng kapatid or something gano'n or relatives, no? Na kung saan medyo nangihirapan ka din. So, sabi nga dito, no, sa message ni Universe sa'yo, if you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, kasi totoo lang naman, no, kapag na-stuck kasi tayo sa bagay, minsan hindi siya sense of happiness and also hindi siya sense of fulfillment kasi parang wala tayong peace, no? Kung makikita mo din, huwag mo nga hayaan na makontrolin yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kasi the more kasi na kinontrol mo yung mga bagay na yon, ikaw talaga ang mahihirapan hanggang dulo. As much as possible, sumabay ka lang sa agos, no? Sabay lang. Kasi the more nasasabay ka, the more na naka-counter mo yung mga possible na, for example, such as gossip, representation na nami-misinterpret ka, parang ganon. And actually, sabi dito, no, ask yourself why you are still there, no? Is it fear of the unknown? Actually, sinasabi dito, no, why you are still there? Bakit ka doon nandyan sa sitwasyon na yan, no? Lagi mong iisipin. Kasi baka mamaya kasi takot ka lang
sa mga bagay na kinakatakutan mo na ayaw mong mangyari. Kasi once kasi mangyari yun, baka makadeserve ka kasi para sa iyo, nakiklaim mo siya as abandonment kung iiwan ka ni person mo, no? Minsan kasi the more na medyo toxic na yung bagay na yun, the more na napaunti-unti tayo nasisira, no? Kahit kahit may asawa ka na, no, parang ganun, kung patuloy ang disloyalty, patuloy na may nangingialam, talagang hindi ka makakaramdam ng peace unless kung pipiliin yung dalawa ng person mo na magstay kayo together and ipaglaban ka ni person mo, no? Sabi ko nga, go with the flow lang, kasi kung mahal ka naman ng isang tao, hindi rin naman niya hayaan na masaktan ka, no? Kahit may mga bagay na kinakatakutan ka. So sabi nga dito na leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit, no? Kasi nga sa totoo lang, kapag inalisan mo kasi yung bagay na parang sa about toxic when it comes to connections or relationships, sa friends man yan, sa family man yan, or something ganun, no? Makakaramdam ka kasi ng sense of freedom na kung saan parang makakaramdam ka ng kalayaan na kung saan I have freedom to choose whatever I want, no? I can do kung ano yung mga bagay na gusto ko, no, na walang magdidictate or wala akong takot, parang ganon. And sabi nga dito, no, maybe kasi yun, actually two of swords talk about you need to think carefully. You need to be mindful when it comes to decisions before you take an actions, no? Kasi nga sabi ko nga, may mga bagay na once kasi na ginawa mo, wala nang balikan. Okay? Pero lagi mo lang isipin or question mo yung sarili mo, it is good for me pa ba or not, no? Or kung mag-stay ba ako dito, it may possible ba or we have possibility na mas may masaktan pa akong tao or ako lang yung nasasaktan. Ganun ha, kasi the more kasi na mag-iisip ka, the more na makikita mo yung mga cons and fronts or ano yung mga bagay na possible na mangyari or answers sa question mo. And sabi no, be fierce. Yung be fierce na yon, it's about confident. Lagi mong i-uplift yung sarili mo. You need to give time to yourself to motivate and seek for the inspiration na mag-uplift para or character development or growth para sa iyo, no? Kasi nga sabi nga nila mas magandang i-save mo yung sarili mo kaysa mag-stay ka sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at mag-cause pa siya ng ruin or defeated pagdating sa iyo, kasi it may possible na mag-lead pa yon sa trauma na kung saan mag-lead din siya to downward. So may hirapan ka makabangon. Pero sa mga ganung bagay kasi I believe na makakaya at makakaya mo, no? So I think sa mga pumili ng file 2, medyo hindi okay ang energy nyo or something, marami kayo iniisip or nasa sense of confusion kayo or sense of clarity or seeking for enlightenment when it comes to connections and relationship. Pero ayun, so again, sa mga pumili nito, ang mga zodiac sign here is napaka-relevant or malakas yung air sign sa totoosin lang energy dito. Pero siguro kahit di naman kung di man kay air sign, siguro nakaka-receive kayo ng air sign situation or air sign na kung saan nararamdaman nyo. Actually, ang mga in-emphasize dito na Gemini. Kasi Gemini kasi actually it's talk about two phases. So, kapag kung i-relay natin sa situation, we have a group discussion ng gossiping. Kasi nga two phases yun dalawang katauhan ng isang tao. No? And sinasabi dito, we have the Libra. Ang Libra kasi
it's talk about judgment. Ang Libra kasi balance yan when it comes to decision, no? Hindi sila nagko-contempt ng walang sapat na ebidensya para i-contempt yung isang tao. Pero kapag nakaka-receive ka sa ganyan, ah, sa kung i-relate natin sa real life situation yan, nasa situation ka na kung saan you need to decide, no? Kailangan mong mag-decide specifically. So I think that's all, file 2. So sa mga pumili nito, no, kung gusto niyo lumipat sa ibang file at medyo naget niyo energy na to, pwede pa kayo mag-choose, no? So I think that's all. Hello file 3, this is your reading of ano yung mga bagay na parating sa'yo file 3 this week, no, o ngayong linggo. Actually, we have the 10 of Cups and also the High Priestess, Emperor of Wands. So, this energy is very positive, no? So, napaka-positive ng energy ng mga pumili ng pile 3. So, explain natin siya isa-isa, no? So, ano ba ang 10 of Cups? Ang 10 of Cups po, it's talk about everything you plan for has worked out. Lahat ng mga bagay na pinalano mo, it make possible ang outcome nyon is positive, no? Bakit daw? Kasi it's talk about belongingness, happiness, and also lasting success, home, feeling blessed, generosity, and contentment, and focuses on the family, no? So, ang mga pumili ng 10 of Cups, it's talk about nakakaramdam sila ng belongingness. So, siya sa positive, no? So, kung makita mo dyan, ang mga ganito kasing energies, water, no? Water. Kasi nga, it's talk about feelings and emotions na kung saan masaya sila sa mga bagay na nangyayari sa kanila ngayon. Or may mga bagay na it's talk about preparation, no? Preparation, celebration, ayun yung nakikita ko. And it's a kind of fulfilling pagdating sa mga pumili ng pile 3. Kasi may mga bagay kasi dito na talk about our manifestation na paunti-unti nyo nakukuha, no? Or kung may mga bagay na hinihintay kayo, nabibigyan siya ng positive sign ni universe because of the High Priestess, no? And napakataas ng sa mga pumili ng file 3, no, mataas yung emotional and intellectual capacity nyo. Kumbaga, very emotional maturity, emotional intelligence, mga ganon, no? Socializing. So, ayun na nakita kong energy dito. And also, we have the High Priestess. And the High Priestess naman is trust your own counsel first. Kung may mga bagay kayong I think this week, no, I think magandang kung ano yung mga bagay na nasa isip mo, mga bagay na nag-exist sa isip mo is i-continue mo. Halimbawa, gusto mo magkatindahan, gusto mo business. Actually, this is the right time na you need to take actions on that ideas, no? Kasi napaka-relevant dito ng you are totally guided when it comes to wisdom, no? You are very intelligent, no? Kumbaga, lumulugar ka as a king or queen of swords, very analytic person, very fearless, no? Parang ready talaga. And actually, sinasabi rin dito, we have a sound judgment, no? Kasi pag we have a judgment kasi, you have right to judge kung ano yung mga bagay na nangyayari sa'yo. If you are feeling blessed, that's the blessing talaga, no? And kung may mga existing transaction ka, I think you are just waiting parang naghihintay ka lang, pero we have assurance na sasagutin ka, no? And kung makita mo dito, we have actually you are aware in everything na mga bagay na parating ngayon, or parang very organized ka ngayon kasi very motivated and very motivated ang dating sa akin ng cards mo.
parang hindi mo hinahayaan na malugmok ka when it comes to your problems, no? Parang hindi mo hinahayaan na makareceive ka ng sense of downward, no? Actually, gustong-gusto mo yung mga energy na kung saan very positive when it comes to your life, no? Hindi mo hinahayaan na ah, I mean, maka-encounter ka ng tao na sobrang lakas makaltak when it comes sa negative, no? Ayaw mo nang masyadong negative. And actually, intuition, very mga pumili ng file 3, very kayo, intuitive or yes, intuitive person kayo na kung saan may ang mga pumili nito, open ang senses kasi nga actually we have awareness senses when it comes to past. Siguro very pumili nito may psychic, pwedeng mga psychic or something starseed, mga ganun open yung third eye kasi actually they are aware. So kadalasan mga ganito is specifically kaya nila na lalagpasan yung problema because nasasanay na sila sa sa awakening. Ano ba yun? Kasi actually tayo kasi every month, every year, we have awakening. Yung parang nakakaramdam tayo ng problema. Pero natatapos natin siya. No, kasi nga we are aware or alam natin kung paano natin siya i-counter. No, and actually we have changes. You have we have a lot of changes when it comes to this energy kasi actually sobrang laki daw ng changes mo from the past to present, no? Kasi sobrang dami mo rin na experience. Na actually, ito, ang mga pumili nito, pwedeng kasal na, we have family na, no? Na kung saan, hindi nila hinahayaan or na maranasan ng mga anak nila yung mga bagay na naranasan nilang may hirap noon, no? Binibreak nila yung stigma. So, kung makikita mo rin dito, we have Four of Wands. Ang Four of Wands kasi it's a kind of proposal po yan. So, ano ba yon? Sabi nga dito, no? Be ready for the opportunity you work for. Kasi nga, kung ano yung mga bagay na pinaghirapan mo, ay yung mga bagay na makukuha mo. For example, kung you are waiting sa mga, for example, naghanap ka ng trabaho, still waiting ka, it may possible na makontak ka or parang ganon. Actually, napakagaan ng energy mo. Siguro, very optimistic and enthusiastic ang mga pumili talaga ng file 3. Kasi actually, proposal to. So, pwedeng marriage kasi, no? Sa mga nagtatanong dyan, if papakasalan ba sila or nakita ba sila ng person nila na magkakapamilya or something ganun. Yes, actually, kasi we have combination ng 10 at saka 4, so that's the family and nakakaramdam or parang we have settlement na here when it comes to relationship, pero not totally sa financial pero siya sa emotions and feelings. Kung makikita mo rin dito, we have a celebration. Maybe this week magkakaroon kayo ng celebration, may celebration kayo na pine-prepare. And also, we have stability. Stability, yung parang na-stabilize kung ano yung for example, stability when it comes to financial, relationship, no? Kung makikita mo rin, we have home. Kung makikita mo dito sa 10, we have family na, and 4, we have home. And actually, let's talk about rest kasi nga we have settlement. And also, we have a beauty. So, actually, ang mga pumili rin ng 4 of Wands kung sakali man single kayo, it may possible na this week, makakilala kayo ng person na kung saan nakikitaan nyo na magiging partner. And also, maybe this year, siguro parang ganon, kung single ka talaga, matagal ka na single, ngayon mo susubukan na mag-try na pumasok sa connections and relationships sa totoo kasi na because of the High Priestess. And actually we have we have a romance
And dito, nasusukat yung milestone. Ano ba yung mga milestone? No, for example, pagdating sa trabaho, gaano ka nakatagal. Kapag matagal ka na, you have reward, you have recognitions. And actually, kapag milestone, when it comes to relationship, anniversary, monthsary, so ayun yung nakita ko yung celebrate dito. For example, the birthday, kasi we have 10 home family. And actually, we have a community. So, mga pumili siguro nito, kung you are seeking for the job when it comes to government or public, pwedeng ma-in ka, or yung mga pumili dito is public person, no, na makaka-receive sila ng reward, no, so, in abundance, no. So, ang ganda ng cards mo sa totoo, na wala na akong ibang makita kasi nandito na siya, all in na. No, walang ganong problem. Siguro uunti, pero kayang-kaya na kagad maayos kasi kasi you're aware. You have self-awareness. So that's why napifix siya kagad. Ngayon, ano ang message sa'yo ni universe? Sabi nga ni universe sa'yo, don't allow negative emotions to pester. Huwag mo daw hahayaan. Sabi ko nga, no, napaka-positive ng energy na pumili ng file 3. Kasi nga, sila, parang wala sila ganong totally pinoproblema. Meron man, pero hindi siya gaano, no? Huwag mo daw hahayaan na makapasok yung mga negative sa'yo. Kasi the more din kasi na makapasok yun, grabe rin yung downward mo, no? Kasi nga, very, happiness ka. For example, no, yung mga taong very comedian, no, kala natin, totoo sila, masaya sila outside, no, so very joker sila, masaya sila, pero deep inside marami silang problema, no, marami silang naiisip. So parang ganun din, no, wag mo nga hayaan na malaman ka ng negative or mahaluan ka ng negative. For example, sabi nga, no, wag mo nga hayaan na masayang yung oras mo sa mga bagay na walang may idudulot sa'yo or kahit sa tao. Ang sinasabi dito ni universe, na if you are feeling frustrated, angry, or hurt, for example, just acknowledge that. Instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then, true healing can really begin. So, sabi nga nila, bakit nga sabi nga dito, no, na wag mo nga hayaan na lamunin ka na negative. But, instead, ang gawin mo, i-feel mo yon and actually, i-express mo yon. Kasi the more na na-express mo yung mga bagay na talk about your emotion and feelings, the more na nagiging magaan para sa'yo. Kasi hindi mo na siya nabibitbit. Kesa kikim-kimin mo siya, tumatagal kasi kapag kinimkim mo, no, naiipon siya. Syempre, kapag cups yan, pag naiipon yan, kumbaga parang nasa timba, tas mayroon running water, pag napuno yun, sumasabog, no, may umaawas. So, wag mo nga hayaan na ganon. Kasi nga, lalo na, I think, ikaw rin yung tao na sanay ka sa sanay ka sa forgiveness, no? Sanay kang i-acknowledge kapag may nagawa yung yung ibang tao na masama sa'yo. Pero pagdating sa sarili mo, sobrang nahihirapan ka. Kapag nagalit ka, marami rin taong, kumbaga masakit ka magsalita, for short, no? So, ayun nakita ko dito, no? So, i-acknowledge mo yung mga bagay na nararamdaman mo kasi very helpful din sa iyo yan para hindi rin maging negative yung atake nito sa sarili mo. And also, tuloy-tuloy lang, no? Tuloy-tuloy mo lang piliin yung growth. Actually, yung mga positive na nakikita mo kasi you are very enthusiastic and optimistic na person And actually, if kailangan mo mag-heal ka, mag-look forward ka for healing, no? And seek for the opportunity pa. Kaya nakikita ko kasi in abundance. Kasi marami ka pang kumbaga, sa ang energy mo, ikaw yung blessing na dumarating sa ibang tao, no? So malakas ka rin pagdating sa kumbaga nakukuha mo kagad yung mga negative ng isang tao. So dapat
matuto ka ring magpahinga or mag-rest. So, I think that's all for file 3, no? So, sa mga ano pala, no, sa mga, kung may mga suggestion kayo when it comes to question, kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba. And also, kapag di pa kayo naka-follow dito sa YouTube natin, or hindi pa kayo naka-subscribe, or naka-notification bell, papalo na lang, no? So, para updated din kayo kung may mga i-upload din ako. So, I think that's all. Bye-bye. Thank you.